Yes. Yes, yes, yes. So, ladies and gentlemen, ang ating ipipresenta ngayon, ito po ay pinag-aralan ko at na-discover ko po na sa loob ng 3 taon from 2023, 2024, 2025 ng budget natin ay dyan po nabunot lahat ni BBM at nagawa niya ng paraan at umabot po sa 2 trilyon ang kabuuang nanakaw na pundo mula sa ating bayan. Ang pagkanakaw po niyan ay kasama mga congressmen na kaalyado. Unfortunately, ay majority ng congressmen sa gustong kumita ay sumama sa bandwagon. Ang kabuuang litrato nito po ay makikita mo wala na lahat ng kaibigan congressmen ay magkakaroon ng 1 billion na proyekto. Minimum. Ibang congressmen mas malaki, iba mas paliit. At ito naman po ay dinisinyo para lahat ng mga congressmen ay magsusuporta sa tinatag na BBM parametric formula. Yan po ang tinatawag na katarantaduhan sa lahat. Nakalusot po yung sistema ni BBM. Nangyari lamang ito nung siya ay pumalit na. Yes. So, okay. So, just wait for me, okay? I'm going on live. Wait for me, okay? So, ang apo kasi gusto mong kumain ng champorado eh. Ako magluluto eh. So, antayin na. Tapusin ko lang muna ito, yung ating presentasyon na maintindihan natin lahat. This will be an estimated minimum of 4 presentations para maintindihan ninyo kung paano nawala ang ating pera, paano nagawa ni BBM ng paraan na siya lang mag-isa tapos nadala niya, nakumbinsi niya pati mga congressmen, pati mga senador. At ang kabuuan na wala po, hindi bababa po sa 2 trilyon ang nawala sa loob ng 3 taon. 2023, 2024, at 2025. Kasama po pati mga komunista, tumatahimik lang sila ngayon. Kasama din sila sa kinikita. Kasi ang interest ng mga komunista na congressmen, makakakuha sila ng pondo, ibigay nila dun sa mga budget nila sa mga NPA brothers nila. Ganon po, kasama dyan sa recruitment nila. So bago ang lahat, nais ko muna ipatugtog ko muna yung ating musika ng ating istasyon na channel natin. At ito po ay habang may ginagawa lang ako. Ito po siya. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Totoo kasing tirador, totoo
Helen Bagyo, magandang umaga. Arlie, magandang umaga. Argo, magandang umaga. Nulunod ang kasinungalingan. Siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador. Tama ka, Marcos. Kasing tirador. Kakampi ng naaapi. Kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador. Kasing tirador. Ano? Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama. Hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador. Kasing tirador. Kakampi ng naaapi. Kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador. Rene Ledesma, Kasing tirador. Sa taong napasumba ka ba? nagkatayo. Basmia Ibrahim, Dulo Happy Akapipita, Lani Sinyo. Okay. So, ngayon naman ay papasok ko muna na yung musika ni Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, maraming salamat po. Good morning, magandang morning. Ito po, napakalaking pinag-aralan ko ito, napakalaking discovery itong ginawa ko. Sa kabuuang litrato po, sa loob ng 3 taon, 2023, 2024, 2025, ginawa ang tinatawag na BBM parametric formula. Mas maganda itong tawagin sa Marcos Heist. Yan ang Marcos Heist. Imagine, BBM formula lang muna kausapin natin. Ang pag-usapan natin, BBM formula po ganito ginawa. Ang ginawa na utak, pinaghalong utak to ni BBM, ang implementor kasi ito si Saldico, si Romualdez, tapos kasama din si Sandro Marcos, kasama diyan si Gargiola sumakay, si Edwin Gargiola ng Batangas, congressman ng Batangas. Ito siguro magkakaibigan. So ngayon, ang kasipre kasama utak niya si BBM. Ang implementor niya po ay walang iba kundi ang gumawa ng pinakaplano sa lahat yan. Ang utak ng lahat yan gumawa. Brainchild ay si Yusek Catalina Cabral. Yung nabalita na nagpakamatay. Kaya dahil dito, hindi ako naniniwala na namatay si Cabral. Ang paniwala ko pa dyan hanggang ngayon ay buhay yun. Nagtatago lang yan. Sa overseas, Chrissy Brook from Montana. Arlie, sa CFL, ang utak niyan, CFL bang may utak natin ito? Okay, ganito po yan. Para maintindihan nyo, I'll just present the overall plan and how it works. Okay. Tatawagin nilang BBM parametric formula. Pero nakatutok lamang po ito sa programa ng DPWH. Hindi po kasama yung programa ng DSWD rito.
na malaki din makukuha na dyan. Hindi rin kasama ang programa ng DOH dyan na malaking pagkukunan din ng pondo. Hindi rin kasama sa programa ng Department of Labor na napagkukunan din ng pondo kagaya ng tupad. Sa agriculture na napagkukunan ng flood ng farm to market roads na kung minsan ay mas magandang tawagin kaysa farm to mansion road. So ito po siya. Gumawa sila ng BBM parametric formula. Ang BBM parametric formula po ay balanced o ng B. Tapos ang B, budgeted. Tapos ang M, managed. Ang ginawa, gumawa ng computation si Yusek Cathy Cabral. Isa itong graduate sa civil engineering. At nagkaroon ng mga schoolings sa mga masters at saka sa doctoral. Kaya yung kanyang, dito niya sinira ang ordinaryong mathematical procedure na nagiging pati po yung integral calculus dito sinira niya. Kasi sa aming mga engineering graduates, napakasimple lamang po ng integral calculus saka differential calculus. Yung tinuturo sa amin ng differential calculus in only to lay down the foundation or the premises in order for us to understand what integral calculus is. So ito naman, ang ginamit niya dito, kasi kung magaling siya na civil engineer eh. For the last 5 years, including the years during the time of Duterte, tiningnan niya kada distrito, mula Apari hanggang Hulo. Tiningnan niya kada distrito kung magkano naging budget bawat isa. So, yan ngayon, gagawa siya ng baseline. Ibig sabihin ng baseline, standard. Ginagawa niya 500 million kada distrito. Kaya naman pala eh. How many congressmen do we have? 250 congressmen. How many district congressmen does the Philippines? Yan, nagtatanong ako sa AI ngayon kung ilan tayong distrito meron. Yan, according to AI, meron tayong 254 na districts. So, district congressmen. So, isipin mo na lamang, sa BBM parametric formula, gagawa sila ng baseline. Ibig sabihin baseline, yung panimula. 500, halimbawa 500, which is hindi ako nagkamali, nasa 500 million bawat isang distrito. Ang objective po ay ganito. Pag binigyan mo ng budget kada distrito, kung gusto mo, kung ikaw si BBM, kung gusto mo ang suporta ng lahat ng congressmen, ibibigay kagad sa iyo. Kasi may pera bawat congressman eh. So ngayon, pagkatapos na madetermina ang tinatag na baseline, dito na ngayon papasok ang budgeted. From the baseline, halimbawa, sa Ilocos Norte, panahon na hindi presidente ang Ilocano, so mahina ang, natural na mahina ang project. Dito na ngayon pataasan. Congressman ngayon dyan si Sandro Marcos. So ang taas kaya pinakamalaki siyang nakuhang budget. So pagkatapos niya na baseline, dadagdag rin budgeted. Ipapatong na ngayon budgeted. Sa budgeted naman po, ladies and gentlemen, ang ginawa nila, kada congressional district, 1 billion ang dapat ang budget ng bawat distrito. Yan ay para lamang po yan sa mga congressmen na willing na magsuporta sa lahat ng programa ni BBM sa pamamagitan ni Romualdez. Kasama dyan si Saldico. So makita mo parang hindi tunog Ilocano. Kasi bakit? Si BBM, Mistizo Ilocano, Waray. Si Romualdez, pure Waray. Tapos si Saldico, pure Bicolano. So wala kang makikitang suspetsa na puro trabaho lang ito ng mga Waray o di kay Ilocano. Kasi may Bicolano rin. So ngayon, ang nangyari, pero nakasandal po yan sa kaisipan nila na bawat isa sa kanila ikikita. Si BBM ang on top, ang manager.
So siya po ang mastermind. Ang taga-compute nila, taga-determina kung magkano kada congressman ay si Cathy Cabral at inuutusan po ni Secretary Manny Bunuan. So sila lahat po nagplano niyan. So matapos ng baseline, dito na sa budgeted level. Sa budgeted level, ang tawag ng si Cabral ngayon ang gagawa kasi ang tawag diyan National Expenditure Program sa level ng Office of the Secretary ng DPWH para lalabas po na hindi galing kay BBM ang mga proposal. Hindi rin galing kay Romualdez ang proposal. Hindi rin galing kay Zaldico ang proposal. Hindi rin manggagaling sa senador mga proposal. So lumalabas po na parang a matter of competition with professional competence na kasali diyan ang mga district mga secretaries at undersecretaries ng DPWH. Kaya kita mo, narinig mo, nakita mo, nandyan pumapasok si Roberto Bernardo, USIC siya ng DPWH sa panahon na yun. At dito mo po mapapansin Romel Bengson, si Chrissy Brook at saka si Arlene Anacleto, dito mo makikita, walang papel si BBM. Wala kang makikita ng papel. Ang makikita mo lang may papel yan, DPWH lang. Pagkatapos, wala ka rin makikita ng papel ni Speaker Romualdez. Walang papel dyan ang Senate President na si Chis Escudero. Wala ka rin makikita ng papel dyan na kay Grace Po at saka si Sani Angara nung nauna. Nung ginawang DepEd Secretary si Sani Angara, pumali si Grace Po. At wala ka rin makikita ng papel dyan ni Saldico na siya po yung tinatawag na Appropriations Committee Chairman. Pag ibig sabihin Appropriations Committee, siya ang nag-approve kung anong budget kada distrito ng Congress. So dahil nagsimula sa ginawa ng DPWH. So lalabas sa official paper na walang kinalaman si Saldico, si Romualdez, si Grace Po o si Sani Angara, si Chis Escudero na speaker during the time, at wala rin kinalaman si BBM lalo. So ngayon na, compute ngayon si Cabral. Say for example, minimum of 500 million ang baseline. Ang objective ay lahat ng congressmen na sangkot na kasapi nila na kanilang kasamaan sa mga conspiracy ay magkakaroon ng budget. Yan budget ng DPWH. So pagkatapos ng 500 million baseline, dito na ngayon lalaro magkano ilalagay sa District 1, District 2, sa kada probinsya. At pagkatapos ng dagdag, magdadagdag ulit, yan tatawag na managed, BBM, baseline, budgeted, managed. So ngayon, umaabot po ang total, more than 500 billion. Ngayon, ang tanong, yung proposal sa level ng DPWH, makakalusot ba yan pag ipinasa sa Kongreso? Kasi Kongreso, dalawang katawan yan. House of Representatives, yung unang gagalaw dyan sa budget, at saka Senate, pangalawang gagalaw. At may pangatlong gagalaw, yan yung tinatawag na Bicameral Conference Committee. So, ang problema natin, Romel Bengson, is paano makalusot ang ating gusto sa House of Representatives at saka sa Senate. Ganito po ang ginawa. So, yan po sa level ng NEP, sa proyekto, ibig sabihin ng NEP, National Expenditures Program. So, dyan nilagay ang mga BBM budgets. Lalabas na ngayon yan. Halimbawa, kay Sandro, kasi sa 3 taon, pinakamalaking budget sa BBM ay napunta kay Sandro Marcos. Pangalawang pinakamalaki, napupunta kay Romualdez. Ganun po ang niya. So, just imagine, sino yung pangatlo? Basta, ibig sabihin pangatlo, masyadong malapit sa naggumagawa ng diskarte. So, ngayon, pag lumabas na sa NEP, ibigay na ngayon sa House of Representatives, nandun na po yung tinatawag na BBM budget. Ang tawag nila ngayon yan, allocables. Allocables. Diyan yung inallocate.
Kada distrito meron. So, can you just imagine, Romel Bingson, pag ikaw, Congressman Romel Bingson, gagalawin mo pa ba yan? Nakita mo, meron ka ng 2 billion dyan. Gagalawin pa ba? Ngayon, ang minimum na kinikita ng congressman kapag may budget ay 10%. Ano ang 10% ng 1 billion? 100 million. Ano ang 10% ng 2 billion? 200 million. So may kikitain ka sa loob ng isang taon, 200 million na porsyento. Kita mo na yan. Sa bulsa mo na mapupunta yan. Kasi ang proyekto sa iyong distrito ay umabot, halimbawa, 2 billion. Pero nakita ko, ang dami may budget na 2 billion. Mamaya, tingnan natin. Ipakita ko mamaya ang listahan. So ngayon, dahil lahat ng majority, ang kakampilan na congressman ang bibigyan, o naiklaro ko lang, there are 254 districts. So kailangan lang nila ang mga 240. So in short, yung mga Duterte districts, hindi bibigyan kahit piso. So, hindi nabigyan si Pulong Duterte. Lahat ng mga kakampi ni Duterte hindi binigyan mula 2023 hanggang 2025. So, there are also, binibigyan nila ng trickles para hindi magreklamo yung mga party list, yung mga makakaliwa na congressmen, nakatanggap din. Para hindi sila magreklamo. Siyempre, tinanggap nila, binubulsa nilang iba, at ang iba, binibigyan nila sa mga tauhan nila sa bundok, mga NPA. Ganon po yan. So, never can you find a government na nagbibigay pa ng pera para sa NPA, kay BBM lang. So, ang total na seats ay 318. Nakalagay kasi sa batas sa konstitusyon, dapat comprising of 20% of the total congressional districts, congressional members, ang party list. So, lumalabas 318 ang lahat-lahat. So, what is 20% of 318? So, para mabilis ang kwenta, kwentahin mo natin sa 300. So, ang 20% ng 300 is 60. 2 times 3, 60. Tapos 18 times 2. So that is 36. So 36 plus 60. No, 2 times 10 is 10. Tapos 3, 6. So 20. Bale, hindi pala. Ang 18 na sunod is 2 plus mga 4, mga 3. So bali 64. Ginawa nila 64 ang congressman ng party list. Okay? So, total of 6 congressmen ay 318. Sa 318 dyan, mga 60 dyan ay hindi kasama. Mga opposition yan. So, kailangan lang nila majority para maaprubahan. So, para lulusot itong BBM budget, ay kailangan lamang nila budget ikan na majority votes. So, ngayon, dadaan ngayon yan sa paghihiring ng Appropriations Committee. Una mag-hearing Appropriations Committee, ang chairman niya si Saldico, ipa-farm out niya, ibigay niya sa chairman sa DSWD, kayo na mag-usap dito, yung budget para sa DSWD, budget para sa COMELEC, o kayo na mga committee. Pero nungka, hindi niya pinapagalaw ang budget para sa DPWH. Napansin niyo ba walang hearing sa DPWH? May hearing, may budget sa education, budget sa health, budget sa COMELEC, budget, iba-ibang budget. Napansin nyo from 2023 hanggang 2025, walang hearing ni iba kundi sa DPWH. So in other words, matatapos na lang ang balitaktakan sa Kongreso, hindi nagagalaw ang DPWH na budget. So ipapasa ngayon sa pagtapos yan ang committee hearing, mangyayari yan pag matapos matanggap mula sa House ang National Expenditure Program. So pagkatapos naman ng House of Representatives, aprubahan nila yung BBM parametric formula. Ang problema nila ngayon, makakalusot ba sa Senado yan? Ipasa na ang isang senador.
Para makalusot Romel Bingson sa mga senador, Arlene Anacleto, ganitong gagawin nila. Chrissy Brook. Sino pa? Si Argo. Si Arle. Arle. Ganito, si Arle, tsaka si Nene Ledesma. Rasmia Ibrahim. Helen Baguio. Kasi ganito gagawin na para makalusot sa Senado ang BBM Parametric Formula. Meron silang hiniwalay, doon sa DPWH level pa lang, may hiniwalay na si Secretary Bunuan, na Secretary ng DPWH, na 24 billion. So, ang 24 billion po ay nakasit-asit, tinawag niya ito ng leadership fund. Narinig niyo sa paghiring-hiring leadership fund. Yung leadership fund na yan, 24 billion, ibinibigay yan sa Senate President. Sasabihin nga sa Senate President, bahala ka na dyan sa kasama mo. Ito pong 24 billion, sa inyo yan. Tapos lalapit na lang kayo sa DPWH kasi para mapatupad ang leadership fund, pati yung BBM formula, BBM Parametric Formula, may ginawa na po na menu. Parang pagkain sa restaurant, mga menu na, pagpilian mo na lang. Ganon din ginawa ng DPWH. May mga menu din kada project, may mga menu. Pero may nakalagay na equal na halaga na yan. So, pag leadership fund naman, kasama diyan sa diskarte ng BBM formula, on top of that, meron silang leadership fund. 24 billion. That is allotted for each senator. Kaya, lahat po dyan, kailangan mga senador na kahit isa hindi pwedeng kukontra. So, magdebate man sila sa ibang, para matuwa naman ang publiko na nanonood sa live stream, magdebate sila, maraming debate sa Senate. Pero ang hindi nyo napansin ang pagdebatihan, ibang topic. Walang pinagdebatihan na DPWH project. Gano'n ang makikita nyo. So, niluluko tayo. So, ngayon, para wala ng problema, lusot na kagad yan, sa 24 billion, bahala ang Senate President mamigay sa kanyang kasama. 24 yan, pwedeng gagawin ng Senate President, o tigit, 1 billion tayo. Kaya po, yan ang dahilan kung bakit si Risa Hontiveros na nagpapakita na siya hindi corrupt. May 3 billion siya na insertion sa loob ng 3 taon. Si Rapi Tulfo, lahat po sila, pati yung mga Duterte na senador, meron sila, pati si Bongo, pati si Ruben Padilla, lahat po sila. Di ba nagtanda ninyo nung isang araw tumistigo si Bunuan sa Sandigan Bayan? At sinabi ni Bunuan, may 24 billion siya na allotment para sa mga senador. Ito po yung tinatawag niya na leadership fund. At sabi niya, hindi bababa sa 500 milyon ang binigay ko po na allocable para sa bawat senador. In other words, nakakita po tayo ng sitwasyon na ginagago tayo, pati yung mga Duterte na mga senador, ginagago rin tayo. Kasama sila sa diskarte. Kaya, ngayon lang ako naniniwala na totoo pala yung binigay na 375 million kay Bong Revilla. Dahil si Bong Revilla, may 1.5 billion pala na punta sa kanya dun sa allocable na leadership fund na 24 billion. In other words, ang hindi corrupt na senador ay nabibigyan ng 500 million lamang. Pero yung corrupt, nakakakuha ng malaki. Ano naman ang sasabihin natin ngayon kung si Rapi Tulfo nakakuha ng 5 billion? Anong tawag natin kay Rapi Tulfo? So, ganun po siya ang proseso, ladies and gentlemen. So, nailusot muna sa level ng House of Representatives ang allocable, ang BBM formula. Diyan manggagaling ang tinatag na allocable. Diyan manggagaling ang tinatag na actually hindi insertions. Kapag level ng congressman, hindi insertion ang tawag diyan. Ang insertion na tinatag doon sa pagdating sa Senado. In the form of insertion na tinatag na, pero allocables yun. Ako pa leadership fund yun tinatawag doon. So pagkatapos niyan, makikita ninyo ngayon na
sumusobra ang gusto ng proyekto sa DPWH. So para ma-accommodate over and above the BBM parametric formula plus the 24 billion na yearly na leadership fund ay meron pang ibang tinatawag Romel. Dito na papasok ngayon ang papel ng unprogrammed appropriations. Yung hindi nabigyan sa regular na programa ng budgeting natin, doon sila kukuha sa UA, unappropriated appropriations. Precisely noong 2024. Kasi nabalahura na ito. Noong 2023, natuto mga congressmen, wala silang natanggap. Marami hindi nakatanggap, pati senador. Pero noong 2024, hindi na sila nagpadaig. Kaya napilitan si BBM na ipasok kasama sa terms and conditions diyan sa batas na General Appropriations Act of 2024. Nilagay diyan na pwedeng kunin ang mga savings ng tinatawag na government-owned and corporation, government-owned controlled corporations. Kagaya ng PhilHealth, kagaya ng Philippine Deposit Insurance Corporation, GSIS, SSS. Lahat na, pati pag-ibig niya, kukunan pa yan. Pero nahiya naman sila dyan. Ladies and gentlemen, kaya ang nangyari, pag tiningnan mo ang proyekto, titingnan natin ngayon, pahapyaw, ang budget sa program lang. Yan ang produkto program appropriations. Sa 2023, 2024, 2025. Okay, tingnan natin. Ngayon, kukuha ko ng ang objective ko, pakita ko sa inyo ang budget 23, 2024, 2025. Ito nga, 2025 ang babagsak ko. Ito po siya. Okay, so titingnan na natin ngayon. Kaya ito po ang nangyari. Sa pagpasok ng BBM parametric formula, ipakita ko na ngayon. Ito po siya. Ano exciting ako kasi na-discover ko eh. So ito. Ito po ang pinapakita ko sa inyo ngayon. Ito po yung, 2025 yan ah. Ito ta sa 2024, 2023. $2024 yan.
Ito, 2023 na budget. Hindi na, 2024 rin nakita nyo. Ito yung 2023. Oh, ito yung budget ng 2023. Ladies and gentlemen. Ilan ang flood control projects? 182. Nakalagay po 122 flood control program. Ay, nadamay pa lahat. Yan po, 182 or 183 billion. Nakita nyo yan. Sa panahon ni Duterte, 120 lang yan. Ngayon, tumalon bigla 182 or 183 ang katuman. Tapos, may karugtong pa na unprogrammed appropriations. Ito po yung unprogrammed appropriations niya. Ito, sa unprogrammed appropriations, ipakita ko sa inyo. Sa program appropriations ng 2023 budget, 182 or 183 billion ang nilagay sa BBM formula. Tapos ito naman sa unprogrammed, kasi may extension pa siya. Ang iba na hindi ma-accommodate sa program appropriations, dito i-accommodate sa unprogrammed appropriations. Ito naman po, unprogrammed appropriations. So, ng 2023, 145 billion. So, plus 182, that is 380, 83, so 88, 388, 300, 148, 182 plus 140, that is 320. So, plus 6, 326, plus 3, so 330 billion. Yan ang unprogrammed appropriations. Yan pa lang, pinakita ko sa inyo po ay 2023 pa lang yan. How much more 2024, 2025? Ang total po na nagagastos ay more than 2 trillion. So ngayon, ipakita ko sa inyo ang 2024. So itong 2024 budget, flood control program, yan o, 300, nakita nyo yung araw na ginagalaw ko. 244.577 billion budget. Siyan sa, tapos, may katumbas din na umabot 500 plus billion sa isang taon sa 2024. Ito naman po ang 2025. I-out natin yan. Sunod, 2025 tayo. Ito pong budget 2025. Magkano ang flood control? 248. Yan o. 248 billion sa flood control management program. So ladies and gentlemen, nakita nyo na kung paano. Tapos may equivalent amount din yan nandun sa unprogrammed appropriations. So with that, para ma-finance nila ang kanilang mga nilagay, kasi kulang ang pundo na kinikita ng bayan. Kumuha sila doon sa PhilHealth, 90 billion. Kumuha sila ng, buti na lang binalik ang 30, so naging 16 lang ang kulang at naibalik nila ba ng 60 sa ngayon. Pero may another 60 equivalent pa na dapat ibalik nila sa PhilHealth. Tapos, sa PDIC po, ang Philippine Deposit Insurance Corporation,
ladies and gentlemen, dapat niyo pong malaman na yan po ay binuo ng batas para tataas ang tiwala ng mga depositor sa bangko, magdideposito na walang kaba. Ang garantiya po ng PDIC sa lahat ng dideposito, sasagutin ng PDIC ang 1 million. Halimbawa, mag-deposit ka 1 million sa kada bangko, natumba ang bangko, wala kang habulin, yun ang PDIC magbibigay sa iyo ng 1 million. Ganun po yun. So, kinuha pa yung 117 billion. Alam mo ba kung saan ang galing ang pondo ng PDIC? Ang pondo po ng PDIC ay hindi galing sa gobyerno, kundi galing po yan sa mga pribadong bangko na nagbibigay ng pera sa PDIC bilang insurance premium. Sa pag-premium, yan ang contributions nila every year. Na sakasakali matumba ang bangko nila, sasaluin ng PDIC ang mga utang nila sa depositor at saka utang nila sa ibang mga entities. Kasi ang mga bangko po natin, kumikita yan mula sa pera na nilagak ng depositor. Pag natanggap na ng bangko ang pera ng depositor, nagkaroon na sila ngayon ng authority, gagamitin ang pera ng depositor, i-invest na kung saan-saan. Ang usual investments po ng mga bangko natin ay pinapautang din sa gobyerno in the form of treasury warrants and treasury bills. At ang gobyerno natin magbabayad sa mga bangko at saka iba pang mga foreign creditors. Ganon pong sistema. So ngayon, pag ikaw may budget, halimbawa mayroon kang 10 million sa sarili mo, the best business na hindi matutumba is bumili na lang po kayo ng treasury warrants at treasury bills. Huwag na kayo mag-isip na magnegosyo. Kasi baka matumba pa, malugi pa. So ganun po ang aking advice on the side. So in this case, napakita ko sa inyo kung gaano ang sistema ng BBM parametric formula. Binuo ito, gagawa sila ng budget ng lahat ng kada congressman, hindi bababa po sa 1 billion kada isa na mga congressmen. At ang mga senador naman, para makiayon, ay binibigyan din sila ng tinatawag na leadership fund. So ngayon, just to prove to you, ipakita ko muna ang mga allocables, na tawag niyan allocables, na binigay po sa mga congressmen at mga leadership fund na binigay sa mga senador. So Michael Bastes, batas na bitay sa mga kawatan, ito na yung pangangawat nila, legal na pagnanakaw ginagawa po nila. Si Colhart, dami po si Marcos, buang nakawin ng yan ganun po, nakita niyo niya kung gano'n. Tekla, ito kayo, Ben Recamador, babawiin mo na, baka totoo, sinabi mo na ginawa ng fake na kaso si Jinggoy. Hindi ko pa mababawi yung kay Jinggoy. Pero si Jinggoy meron dyan. Sinisiguro ko meron din dyan. Titingnan natin. Kay Bong Revilla din meron din siya. Lahat po sila dyan. So ito na ngayon, ipapakita ko sila example sa mga sino ba ang mga congressmen na tumanggap sa allocables. Ito po, ipakita ko sa inyo. Ayan, nakita nyo na? Allocables are the new pork and Sandro Marcos and Martin Romualdez are the pork barrel kings. Yan po. Ipakita ko naman sa inyo kung magkano kinuha ng mga yan. Yan, diretso na tayo sa shortcut. Mga kwento lang yan. Ito po. Pakita ko sa inyo sa loob ng 3 taon. Sa this time ng panahon na ito na 2025, merong allocable na 5,254,000,000 si Sandro Marcos. Siya pinaka number 1, pinakamalaki. Sa 3 taon, meron siyang 15,792,000,000. Ang second po sa kanya ay si Martin Romualdez, sa kanyang tito. 4.8 billion. At ang sa loob ng 3 taon na nakuha niya ay 14.43 billion. Ngayon, ito dito natin makita ay ang pinagpala ng ibang mga tao, congressmen. Pangatlo ay si Ricardo Cruz Jr. ng Taguig, Pateros. Kakampi na ito, hindi ito kakampi ni Cayetano.
So ito naman, 3.5 billion ang nakuha ni Cruz doon sa 2025. Ang sunod sa kanila ay si Eleanor Bigtang ng Apayao, Lone District. So 9 billion mahigit sa loob ng 3 taon. Sa loob naman ng isang taon, 3 billion. So tapos si Subiri, kapatid ni Senator Subiri, ay nakatanggap ng 9 billion din. Kaya pala kumakampi siya doon sa kabila. Tapos 3 billion naman sa gayong taon. So si Adrian Michael Tan Amatong ng Zamboanga del Norte, 9 billion din. At 3 billion noong 2025. Si Nueva Vizcaya Lone District, si Luisa Loren Quaresma, ay nakatanggap na 9 billion. At 3 billion noong nakaraang taon, anong nga 2025. Si Davao City, nakakampi nila si Congressman Vincent Garcia, nakakuha ng 8.6 billion sa 3 taon. Sa isang taon lang ito, 2.8 billion. Si Agusan del Sur, 2nd District, si Adolf Edward Plaza, 8.4 billion. Tapos nakakuha noong nakarang taon, 2.8 billion. Si Abra Lone District Congressman, si Menchi Bernos, 8.3 billion. Tapos noong nakarang taon, 2.7 billion. So, Rayme Golias sa Cebu, 1st District, ay 8.3 billion. Tapos 2.7 billion sa nung nakaraang taon. Si Sarangani Congressman Steve Solon, 8.3 billion. Tapos 2.7 billion. Aba, nag-alert. So, may warning po. Orange rainfall warning sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Nagbabadya ang matinding pag-ulan. Mag-ingat. Okay? Balik tayo ngayon kay Tony Pete Albano. Ay 8.2 billion. 2.7 billion ngayong nakarang taon. Tapos kay North Cotabato, 2nd District, Congressman Rudy Kawagdan. Ba, putang ina mo. Kurakot ka pala. O, yan. 8.23 billion. Isa naman sa Quezon, Rizal District Congressman, si Mike Jack Duabit. Yan. 8 million. O, kayo nga taga Rizal. Sino pang iba? Ito, sa taas. Si Agusan del Norte, 1st District, si Joboy Aquino. Oh, Joboy Aquino, kurakot ka di ay. 7,817,000 million. Tapos si Gabriel Bordado, congressman, nakaklase ni Atty. Pelayo sa Naga. Oy, kurakot ka pala, Gabi. 7.8 billion. Akala mo, vice mayor ka pa ni Leni Robredo. Kurakot ka pala. Tangina mo. Yan. Si Ramon Nolasco sa Cagayan Valley, Cagayan Province, 1st District, 7.7 billion. Tapos si Sancho Uwaminal, Misamis or Occidental, 7.7. Grabe. Si Bukidnon, si Jose Manuel Alba, grabe mga kurakot, mga kakampi ni Subiri dyan 7.7 billion. Si Surigao del Sur, si Morbillo Momo, nakamumo na, aswang. 7.6 billion, dating music ito ng DPWH. So 7.6 billion. Si Alpelito Bascog, nakakumita siya ng 7.5 billion sa Agusan del Sur, 1st District siya. Si Zamboanga del Sur District, 1st District, Divina Gracio, 7.5 billion. Tapos sa Eastern Samar, Lone District, Maria Abunda, 7.5 billion. Si Samar District, Reynold Michael Tan, 7.5 billion. Palawan, 2nd District, Jose Alvarez, Pepito Alvarez, 7.5 billion. Tapos si Palawan, 1st District, Edgardo L. Sabami, kumita ng 7.5 billion. Si Mindoro Occidental Lone District, Lodi Tariela, 7.5 billion. Si North Cotabato 3rd District Congressman, si Maria Alana Samantha T. Santos, Talino Santos, 7.45 billion. Si Loreto Tan Atcharon, sa Congressman sa 3rd District, dyan sa Jensan, 7.3 trillion. Grabe, kaya ka pala, bumoto ka, attorney, bumoto ka laban kay Sara, kay malaki kinita mo. Ayan.
Si Carmelo Lasatin, First District Congressman sa Angeles, Pampanga, kumita na 7.3 billion. O Peter Miguel, 7.3 billion. Kong, malaki pala kinita mo eh. Tapos, Davao Co-Occidental Lone District, Claudia Bautista, 7.2 billion. Sa Bukidnon, si Kate Flores, ito, very bukal labang kay Sara, kaya pala, kumikita 7 billion. Si Miguel Luis Mix de Villaperte, 7 billion. Si Christian Onabia, 6.8 billion. Kaya pala kontra kay Sara. Alan Jesse Mangawang, 6.8 billion. Richard Gomez, si artista, 6.7 billion. Grabe ka talaga pala, kurakot ka pala. Guma, kurakot si Guma. Yan si Stephen James Jimboy Tan. Sa Samar, First District, 6.7 billion. Si Maria Rachel Arenas sa Pangasinan, 3rd District, 6.6 billion. Si Vincent Franco Joke Prasco, ayun, kaya pala kumukontra kay Sara, 6.6 billion. Sa taga Cebu. Ito naman, congressman namin sa Sultan Kudarat, si Horacio Toto Sonsing, 6.6 billion. Si Joseph Lara sa Cagayan, 3rd District, 6.5 billion. Si Marie Bernadette Escudero, kapatid ni Chis Escudero, 6.4 billion. Si Wilfrido Mark Enverga, 6.48 billion. Sino pa? Dami nito si John Tracy Cagas sa Davao del Sur, 6.4 billion. Si Manuel Manix Dalipe, 6.4 billion. Si Joselito Sakdalan, 6.2 billion sa North Cotabato to. Tapos si Carl Nicolas Cari, Leyte, 5th District, 6.2 billion. Si Aurelio Don Gonzales, 6.2 billion. Si Eliandro Jesus Budoy, Badrona ng Romblon, 6.1 billion. Si Ropos Rodriguez, kaya pala balimbing to, 6 billion. Pablo Jan Garcia ng Cebu, 6 billion, mapuro mga balimbing. Eugenio Angelito Barba, 6 billion. Ano ito? Tito, pinsang buo ni Bongbong Marcos. Tapos si Danny Dad Domingo sa Region 3, Bulacan, 6 billion. Tapos si Dale Corbera, kumita ka rin pala Dale, 5.9 billion. Kala ko, babait ka. Robert Ace Barbers, almost 6 billion. Nelson Dayang Hirang, almost 6 billion. Angela Aniela Bianca Tolentino ng Cavite. Kapatid ni Senator Tolentino o anak niya, pamangkin niya. 5.8 billion. Tapos si Davao District, Paulo C. Duterte. May kita rin pala si Paulo, 7.86 billion. Tapos si Edward Hagidorn, bago namatay, 5.7 billion. Bibi Alin Vargas, Alfonso, 5.7 billion. Eduardo Rama, 5.7 billion. Kemer Adan Olasco, 5.7 billion. Lolita Javier, 5.7 billion. So Giselle Victoria Yu, 5.7 billion. Solomon Chungalo, 5.6 billion. Glona Labad-Labad ng Zamboanga, 5.6 billion. Si Cagayan de Oro, Lordan Swan, putang na si Lordan Swan, Tikalon Kagid, 5.6 billion. Antonieta Ayudela, Zamboanga Sibugay, 5.5 billion. Si Jesus Crescent Boying Remulla, 5.5. Paano mo tinay panibanag? Boying Remulla, 5.5 billion ka. Sa Manuel Chiquiting Baria, sa Negros Oriental, 5.5 billion. Si Fernando Cabredo, 5.5 billion. Eric Yap, 5.5 billion sa Benguet. Si Northern Samar, si Paul Dasa, 5.4 billion. Sino pang iba? Ang dami nyo ito si Grace Christine Singson, Mihan, 5.4 billion. Si Ramon Gueco sa Pangasinan, 5.4 billion. Si Renanti Arrogancia, Quezon District, 5.4 billion. Si Alan Arduhali ng Davao del Norte, kakampi nila ni Bongbong, 5.35 billion. Cebu 4th District, Janice Salimbangon, 5.3 billion. Quezon District, Kate Mika Attorney Mike Ditan, 5.3 million.
Tapos si Yevgeny Vincent Bambi Imano. Warning. 5.2 billion. Emergency alert. Isabela, si Ed Cristingo, 5.3 billion. Tapos si Maria Cynthia Chan, 5.2 billion. Si Arnold Brian Puentevilla, 5.2 billion. Ed Silagman, patay na siya pero meron pa rin, no? 5.2 billion. Maria Gloria Arroyo, 5.2 billion. Tapos Antonio Agapito Ligarda, 5.2 billion. Florida Robes Aba sa San Jose del Monte, 5.5 billion. Si Pantaleon Alvarez, 5 billion. Tapos si Alfonso Arnitebes, meron pa 5 billion. Romel Rico Angara, 5 billion. Jose Clemente Joey Salceda, Albay, 5 billion. Tapos si Bacolod, si Greg Gasataya, 5 billion. Tapos Princess Rihan sa Kaloran, Sultan Kudarat, First District, 5 billion. Tapos si Nueva Ecija, 3rd District, Rosana Ria Vergara, 5 billion. Amparo Maria Zabora, 5 billion. Si Mountain Province, Maximo Dalog, 5 billion. Harris Christopher Onchuan, 4.96 billion. City Amina Dimaporo, 4.9 billion. Si Isidro Ugab, meron din pala ito 4.9 billion. Maria Teresa Matit Colantes, 4.9 billion. Janet T. Pimentel, First District, Surigao, Second District, Surigao del Sur, 4.89 billion. Si Olga Ko, sa Basbati, Second District, 4.8 billion. Si Jefferson Kunghon, na Sambales, dating boyfriend ni Aiko Melendez, 4.8 billion. Kung makita mo makaimbestiga bang ito, akala mo mga walang kinita. Si David J.J. Suarez, 4.8 billion. Si Chino Miguel Almario, 4.7 billion. Tapos si Micaela Angel Biswansing sa Nueva Ecija, anak ito ni Horacio Swansing, 4.7 billion. Marcos Cuanco, si Mark Cuanco ay Pangasinan, 4.7 billion. Si Christian Tel Ayap, 4.7 billion. Si Gerardo Jeriboy Espina, 4.6 billion. Biliran ito. Tapos si Doris Nanay Big Maniquez, 4.6 billion. Camarines Luis Raymond El Rey Pilaperte, 4.6 billion. Tapos Maria Vanessa Banban Aumentado, Bohol, Second District, 4.6 billion. Si Edgardo Chato, Bohol, First District, 4.6 billion. Tapos Nueva Ecija, 4th District, Emerson Emeng Pascual, 4.6 billion. Si Ramon Jolo Revilla, anak ni Bong Revilla, 4.6 billion. Sa Cavite, 1st District siya. Pampanga, 4th District, Ana York, Bundok, 4.6 billion. Tapos Negros Oriental, 1st District, Jocelyn Josie, Lim Kaichong, 4.6 billion. Tapos Bataan, 2nd District, Albert Raymond Abetis Garcia. Ito yun ata yung transgender. No? 4.5 billion. Ang dami-dami nila. Ang dami, mahirapan, maubusan ako ng oras ng basa dito. Ipakita ko naman po yung kay sa Senate na mayroong nakatanggap ng allocables. Napakarami po. Ladies and gentlemen, napakarami po. Dito makita, niluluko lang tayo ng mga politiko. Ito naman sa mga senador, partial lang ito, binulugar po ni Anthony Taberna. Pakinggan natin si Anthony Taberna. Kung ating Facebook page na Anthony Taberna, yung po may check ka, yung verified, at dito po sa ATN, ang totoong news. Yan, hindi fake news. Senator Risa Ontiveros, hindi po fake news. Ang totoong news po. Apo. Ayan. Na mayroon tayong pesting ahem dito Yeah. Mag-intro kaya muna tayo. Mag-intro tayo. Ito po ang palatuntunang
Uncut Tunying. Yan. Uncut Tunying. Yan. At ang music dito. Intro music. Intro music. Uncut Tunying. Intro music. Uncut Tunying! Yan. Tayo po ay naobliga na mag-live po ngayon dahil sa kaninang magang-maga, katabi ko sa higaan yung aking misis. Ang sabi ba naman uy, ang dami mong baser ah. Ha? Bakit? Ano na naman ang ginawa ko? Sabi ko ganon. Sanay naman ako sa may nambabas sa akin. Pero sabi nung misis ko, pati daw siya binabas. Tapos pati daw po itong aking anak na si Zoe, bagamat ang billing ko naman sa kanila, wag nilang iintindihin yung mga ganyan-ganyan, pati si Helga, yung aking bunso. Pero sila po yung tinatamaan din, sapagkat matindi din naman kasi yung pinakawalan ng ating iginagalang na senador, Risa Ontiveros, ito po ay may kinalaman sa isang broadcast natin ni Kumbachero sa sa 2x2, sa 2x2 siyempre ayaw naman nating magmukha tayo mga ba't ba hindi ko ma-post itong ipopost ko sana. Recent. Yan. Add to stage. Yun. Meron po kasing ganyan si Senator. Dito po, una na pong nabulgar nung naunang live ni Anthony Taberna. Binanggit niya na may insertion ito yung leadership fund na sinamantala naman ni Risa Ontiveros. Meron siyang 3 billion. Tapos nagalit ang lahat kasi lahat hindi maniniwala na mayroong insertion si Risa. Si Risa nagalit, si Dilima nagalit. Lahat ba nakakampi niya makakamping nagagalit? At minumura si Anthony Taberna hindi raw totoo. Pero itong katibayan na wala pong exception to the rule. Lahat po, pati baka Duterte na senators ay nakatanggap din po ng leadership funds. Ito po yan. Risa Ontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Ontiveros, di po ba? Sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Yung pong first sentence niya. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya. Isa pa, hindi ako pumirma wala nga sa unprogrammed funds, wala sa BICAM, kasi ando na nakasaba ka na sa leadership fund na isama na sa NEP. Tarantada. Mahilig talaga kayo magtago ng gusto palabasin yun na kayo ay hindi corrupt. BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Yan po yung Kunwari lang ngayon niya kasi alam niya mananalo naman ng Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso. Pero hindi mo ginalaw ang DPWH budget. Maldita ka talaga pala. Number 1 ka na hindi wala kang pinag-iba sa lahat ng senador dyan. Probahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, aalisin muna kita dyan. Ayan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo kahit paano nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon tayo, definition of terms, Kapag ka po sinabing insertion, sa aking tingin, insertion, wala namang masama sa insertion, Ang insertion na tinatawag din pong amendment,
wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati yung mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendments sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay inimplement na nakikialam po yung senador o kaya congressman dun sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng kontraktor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganoon? Ano? Bakit ba ganoon? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news ang atin pong sinabi o ipinahayag. Ano po mga kababayan? Dali lang ha. Senator Risa, alisin muna kita dyan ha. Alisin muna dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong nagsabi na meron pong halos lahat ng mga senador ay meron pong insertion. Ito po, hindi pala ikaw, Senator, hindi pala ikaw, sorry, remove na pala kita. Ito pala yon. Ayan, si Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Ping Lacson, almost all, halos lahat ng senador in the 19th Congress inserted around 100 billion worth of items in the 2025 General Appropriations Act. Ang totoo po nun, kaya siguro minasama ng ibang mga senador itong statement ni Senator Ping Lacson na to, sapagkat ang pinanggagalingan, meron pong mga senador na kumikbak na mula dun sa project na ginastusan ng insertion. Ano po? Yan po yun, si Senator Ping Lacson. Yan po yung sabi niya, almost all. Ayan, almost all. Ngayon, meron pong isang senador naman na ang pangalan po ay JB Ejercito, ano po, Senator JB Ejercito, na nagpa-interview sa atin. Nagpa-interview po siya sa atin. Ito po yung mismo nagsabi na almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din yung sabing almost all. Tingin ko all. Kasi talaga? alam niyo, yung insertion hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of Napaka-amin. our job as legislators. Kaya nga po kami after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearing. Ito, sabihin na, alisin na muna kita. Alisin muna natin si Senator JB Ejercito. So, iyan po ang ating premise ng ating talakayan ngayon. Nag-umpisa po si Senator Ping Lacson, sabi niya, almost all. Ang sabi po ni Senator JB, hindi almost all senators ay meron pong insertion. Slash amendment. Ang tawag po kasi sa amendment, insertion. Pampara gumanda, amendment. Pero pag insertion, pareho din. Opo. At gaya po na, uulit-ulitin ko to ha, wala pong masama sa amendment o insertion per se. Ano po, mga kababayan? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala. Wala po akong bycam insertions, mga kababayan. Ayun. Karoon po kami ng sa 2x2, ano po, mga magulang. Yung kanyang mga taga-suporta o tagahanga at pati na yung opisina. Narito po. Pakinggan po ninyo. Narito po. Parang nawala. Dali lang po Yun. Ito. Video file. Yeah. Na ito, Senator Yeah. Risa Ontiveros,
Totoo bang meron kayong insertion na 750 million na sa inyong sa budget nitong taon na to? Hindi ako makapaniwala eh. Kambachero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Ontiveros hanggang ngayon. Oo. Hindi ako makapaniwala kasi Kahit na, parang mas gusto kong masakit paniwala. na masakit. Hindi ako makapaniwala sa BICAM report. Oo. Di ba? Yung BICAM report, ibabalik sa committee. Kaya hindi ako makapaniwala na meron siyang insertion ministerial sa parte nila. Ministerial. Kaya lang, Yun eh. Senator Risa, wala naman siyang garahe. ikaw Yun eh. Senator Risa. Wala naman siyang Pero hindi natin nilalagyan ng, sige, pag nagkaroon ka ng sinasabi. But insertion. sa plant, Yun 30, yun ang insertion. yun ang insertion. O yung, Kabuuan. yung amendment. Oo, Tapos, insertion. at sana naman yung mga nanonood sa atin ngayon, pinakita mga support. No? Maniniwala ni Torisa Pin ngayon, mga kababayan. Sana tayo sa exciting Torisa on TV. Sa atin na kayo. Po yung ilan sa mga insertions o amendment. Yet ito po yung insertion sa listahan. Malabo ka lang. Pero at least ito kay Risa Ontiveros ito na insertion. So nakalagay may highlight dito. Kay Risa ito. Ang halaga ay Senator Risa. Marami Senator Risa. Marami. Ang total is 100. 100 billion. Grabe ah. Yan po ah. O at least klaro. Sa kanya lahat ito. May 100 million, may 10 million, may 10 million, daming 10 million. So 15 plus 15, 30 plus 15, 45 plus 5, 50 plus 10, 60 plus 10, 70 plus 20, 80 plus 5, 85 plus 30, 125 plus 25, 150 plus 20, 170 plus 25, 195 plus 10, 295 plus 10, 215 plus 10, 225 plus 100 to 355 plus 20, 225 plus 20, 345. Yan lang yan. Ang dami. So ladies and gentlemen, in fairness to Risa Ontiveros, lahat naman po sila na senador. So sa sunod, idudugtong ko ito, ilalabas ko ang kompletong listahan ng congressmen at sisikapin ko makakuha ko ng listahan ng lahat ng mga senador. Okay? So hanggang dyan lang, Ben Recomador, pakibasa ka tutok kung saan ginamit ang insertion. Sa sunod na po, wala na tayong time. Binigyan mo pala ng kulay, kaya kabinantayan ng supporter ni Risa. Hindi bali, sabi mo kasi flood control. Flood control insertion po yun. Lahat po yan. Nasa, ang tawag dyan, Senate Leadership Fund. Sabi ni Jobs, madami kasi takot banatan si Risa sa media kasi may mga NPA backer siya. Sabi ng mga usap-usapan sa kapihan, sa kabayad ang media. Buti na si Taberna na lang nangahas maglabas. Ben Reclamador, dapat tanungin si Risa kung bakit nandyan. Andun lahat po sila meron dyan. Huwag ka na magtanong. Si Ontiveros kasi po masyadong pakunwari. Ganun lang po. Tapos si Jobs, si Ontiveros, paniwalaan ba nyo yan? My gosh. Okay, si Frank Reed Horton, ang dalawang congressman. Sa sunod po, sir, Frank, ibabanatan natin yung sa sunod na vlog ko. Ikaw hindi malayo, mamaya konti. Attorney, bakit di nabigay yan, lalo na na posisyon? Binintang na lang nila yan. Hindi, meron din, sigurado ako dyan. Marlon Reyes. So si Attorney Taberna, okay, si Chrissy Brook. O nakita nyo na yung BBM heist, Ang problema dito, kaya pala sabi ni Kevin dyan, kaya pala lahat ng mga oposisyon ay hindi sumusuporta kay Sara kasi sila ay kumita rin. Magandang umaga po sa lahat.